What's up mga idol? Gilas, nagpatalo lang pala sa Taipei at New Zealand. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol! Sa dalawang sunod na laban ng Gilas Pilipinas, marami ang nagtaka sa naging resulta. Una ay ang dikdikan kontra Chinese Taipei na nauwi sa pagkatalo, kahit may pagkakataon pang manalo sa huling minuto ng laro. Sunod naman ay laban sa New Zealand kung saan hirap ang depensa sa mabilis na opensa ng Tall Blacks. Para sa maraming fans ay parang hindi ito ang Gilas na kilala natin, pero ang iba ay iniisip na baka may mabigat na dahilan. Pagkatapos ng laban kontra Tall Blacks, talagang puro bash ang natanggap ng Gilas. Maraming nagsasabing kulang sa energy ang mga players, walang outside shooting, natatakot tumira at asa lang palagi kay Brownlee. Pero sadya pala ang pagpapatalo nila, para bang hinahayaan muna nilang matalo sa maaga para makaiwas sa mabibigat na assignment sa knockout stage. Ito nga daw ang pinaka-strategy nila para madali ang kalaban nila. Kung pag-aaralan ang bracket, kapag mataas ang placement, siguradong powerhouse team agad ang makakaharap sa quarterfinal stage. Ngunit kapag mas mababa ang posisyon ay mas magaan ang kalaban. Maraming fans ang nagsimulang mag-analyze at magdiskusyon kung alin ang mas praktikal na daan ngayong FIBA Asia Cup. Sa puntong ito ay mukhang tamang-tama lang na natalo ang Gilas Pilipinas sa first 2 games nila. May nagsasabi na kung nanalo ang Gilas sa Taipei at New Zealand, malamang sa malamang ay powerhouse agad ang kaharap nila. Kaya dahil sa multiple losses ay napaganda pa ang sitwasyon ng Gilas Pilipinas. Ang Taipei naman ay pwedeng makaharap agad ang powerhouse Jordan sa knockout round ng torneo. Sa ganitong senaryo, mas mahirap at mabigat ang magiging landas patungo sa finals. Mas mainam na umiwas muna sa malalakas. Sa huling pag-aanalisa ng ilang eksperto at lumabas ang teorya na nagpatalo lang ang Gilas sa dalawang laban na iyon. Sa ganitong paraan ay makakaharap lang nila sa knockout match ang mas mahinang Saudi Arabia. Ang New Zealand at Taipei ay makakaharap agad ang mga powerhouse teams gaya ng China, Iran, Lebanon o Jordan. Kaya para sa mga Gilas fans dyan ay huwag kayong magalit dahil nagpatalo lang ang Gilas para makakuha ng magandang pwesto. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.